Hindi pa ako kumain. Pwede bang magluto ka muna? Naintindihan ko naman agad siya. Siguro nga hindi pa siya nag-umagahan bago pumunta dito. At saka pansin ko din yung kape. Naubos niya agad. Sige sir, gusto mo bang maghintay dito o sasama ka sa kusina? Pasensya ka na sa bahay namin. Maliit lang kasi. Sabi ko, umiling naman siya. I don't mind. I rather watch you cook than stay here alone. Sabi niya. At naglakad naman kami papuntang kusina. Mabuti na lang, meron yung mga grocery na binigay kay mama. Kung wala ito, baka wala akong maipakain sa kanya. Nang makarating kaming dalawa, umupo lang siya doon sa monoblock naming upuan habang ako nagsimula ng magluto. Wala nga pala kaming kahit anong karne dito. Paano kaya to? Sir, wala po kaming karne. Bakit? Hindi ka na lang mag-order. Hintayin na lang kita makakain. Sabi ko, kumunot naman ang kanyang noo sabay ilang beses na umiling. Okay lang po ba kung toast bread tapos omelette? Tanong ko. Doon naman siya tumango. Hindi ko ba alam kung naging pipi ba siya dahil hindi man lang siya sumasagot. Puro iling at tangulang pinakita niya. Hinayaan ko muna siya doon bago ko sinimulang magluto. Hindi din naman ako inabot ng matagal at iyon lang naman ang niluto ko. At sinakto ko lang na para sa kanya talaga. Nakakain na kasi ako kanina bago pa umalis si mama. Sabay kasi kaming kumain. Ito boss, gusto mo ba ulit ng kape? Tanong ko matapos kong ilapag ang plato sa ibabaw ng lamesa sa bandang harap niya. No, thanks for this. Sabi niya, pinagmasdan ko lang naman nang manihinahon siyang sumusubo. Napapaisip ako, ganito ba ang mayayaman? Kung ako kasi ang kumain, nakataas ang aking mga paa habang buhat-buhat ko yung plato. Ilang beses na din akong napapagalitan dahil hindi daw maganda yon. Pero inuulit ko pa rin dahil nga pinanganak akong matigas ang ulo. At syempre dahil nanay ko pasaway din, saan pa ba ako magmamana, diba? Naiba agad ang aking tingin nang bigla niyang inangat ang paningin sa akin bago biglang kumurba ang kanyang kilay. May kailangan ka pa? Tanong niya kahit kailan talaga. Wala, sabi ko nga mag-aayos na ako ng gamit. Sige na, kumain ka ng mabuti dyan ha. Sabi ko bago siya iniwan doon at saka ako dumiretso sa kwarto ko. Pinagmasdan naman ni Timothy si Ella na pumasok sa kwarto niya. Nagkibit-balikat lang siya bago ulit kumain. Nang makalabas si Ella, doon pa lang niya natapos yung pagkain niya dahilan upang mapansin yun ng dalaga. Seryoso ka, sir? Ngayon ka lang talaga natapos? Napakabagal mo naman. Hindi naman siya pinansin ni Timothy. Walang sabing hinablot niya ang bag kay Ella bago ito naglakad. Teka, kakatapos mo lang kumain, hindi ba bawal maglakad pagkatapos kumain? Dapat 30 minutes ka munang ibaba ang kinain mo. Paano yung appendix mo? Nag-aalalang tanong niya. Humarap naman si Timothy sa kanya na nasa harap na ng pintuan. Don't worry, I don't have appendix anymore. Kaya dalian mo. Utos niya. Napanganga naman ng dalaga sa narinig niya. Di siya makapaniwala na mas pasaway pa pala ang binata sa kanya. Nang maibalik sa katinuan si Ella, sumunod din naman siya at doon naabutan niyang nakatayo na si Timothy sa harap ng kotse. Nagtataka namang napatingin si Ella sa kapaligiran. Kita doon ang mga maintrigang kapitbahay niya na tila ba ay nakakita sila ng artista. Hindi naman mapigilang mapailing ni Ella dahil doon. Hula ko, makaalis lang kami dito ni sir. Naku, magiging sentro ng usapan nila. Tsaka, mga wala talagang magawa sa buhay. Agad silang pumasok na dalawa sa kotse. Matapos noon, nagmaneho na din si Timothy. Buong biyahe, daldal ng daldal si Ella. Habang si Timothy, nakikinig ng tahimik kung ano-ano ang kinukwento niya kung saan sila nanggaling ng barkada niya, maging ang pagkausap sa ligaw na hayop, hindi niya pinalampas. Kahit nananahimik lang si Timothy. At hindi nagrereklamo, ngunit sa loob-loob nais na niyang buksan ang pintuan passenger seat upang itulak ang dalaga palabas. Nakahinga lang nang maluwag si Timothy nang makarating siya para bang tinakasan niya si Ella at agad na pumasok. Dahilan para magtaka si Ella pero sumunod din naman siya sa paloob ng bahay. Pagkapasok niya sa pinto, naaninag niya ang matandang abala sa pagpupunas ng salaming dingding sa gilid ng bahay ni Timothy, tapat ng hagdan.
Mahanang! Masiglang sigaw ni Ella. Napatingin naman agad ang matanda at dali ang binitawan ng hawak-hawak niyang pamunas. Ikaw na bata ka? Bakit sigaw ka ng sigaw? Sabi niya, habang umiiling kahit hindi naman maiwasin ni Ella ang mapangiti ng mas malawak. Hulo, si Manang, hindi ka nagulat na bumalik ako? Tanong niya. Natawang bahagya ang matanda bago ito umiling, ngunit napansin ni Ella ang sandali ang tingin kay Timothy. Ha? Tulungan na kita, Manang. Pag-iba ng usapan ni Ella, akma nang kukunin ang hawak na basahan ng matanda nang may isang kamay na pumigil sa kanya. Humawak ito sa pulsuhan nang mapatingin si Ella. Sa kamay na iyon, agad din namang binitawan ni Timothy ang pulsuhan niya nang hindi man lang malaman kung anong dahilan. No, Manang. Magpahinga ka na. Ella, ikaw, samahan mo ako saglit sa office. Kukunin ko lang yung pipirmahan ko. Sabi niya, nagtataka naman ng dalaga kung bakit kailangan na isama pa siya. Seryoso ka? Pagkukumpirma niya, ngunit hinila lang siya ni Timothy. Tila ba'y nanlamig ang kamay ni Ella nang mahawakan ni Timothy ang palad niya. Hindi maiwasang ibaling sa iba ang tingin habang hinahayaan ng binata. Hilahin siya papuntang kotse nito sa mga oras na iyon. Lutang lang ang kanyang isip. Naibalik lang yun sa realidad nang makarating na sa mismo sila sa kotse ni Timothy. Habang nagmamaneho, nagtanong si Ella, pangbasag sa katahimikan. Nga pala, tuloy pa yung pagpunta natin kila Mr. and Mrs. Samson? Tanong ko, hindi man siya lumingon sa kanya pero tumango siya. Yes, pero isasama ko sa Irene. Ikaw, kung gusto mo magsama, okay lang naman pero postpone this weekend. Tinawagan ko na din sila na baka next week pa tayo pupunta. Sabi niya. Natigilan naman si Ella nang marinig ang pangalan ng babae. Okay. Matagal pa naman pala. Sabi na lang niya. Ayaw na niyang maglapag ng kung ano mang salita at baka hindi na naman niya maipreno ang bibig niya. So, sinong balak mong isama? Biglang tanong niya. Napaisip siya ng malalim ngunit hindi siya makapagpasya. Napangisi ako. Kung si Althea kaya ang isama ko. Mukha pa ring alalay, di ba? Sabi ng kanyang isip. Si Nathan, sabi ni Ella. Munti ka na siyang mapasubsob sa harapan dahil sa ginawa ni Timothy. Nanlalaki ang matang inilingon ni Ella ang tingin sa kanya. Iyong mayabang na yon ang isasama mo? Tanong niya. Doon naman siya nagsimulang paandarin ulit ang makina. Oo. Siya nga ang isasama ko. Maganda naman kasama yun kahit mayabang talaga. At saka, ganoon lang siya sa mga hindi niya talaga kilala. Pagtatanggol niya sa kaibigan dahil nagsasabi siya ng totoo. Make it sure he will behave. Especially in front of us. Sabi niya habang nakakurba noo. Oo na. Andito na pala tayo eh. Let's go. Sabi niya. Sumunod naman ako sa kanya pero biglang bumagal ang paglalakad niya kaya sabay na kami ngayon naglakad. Pansin niyang malisyoso ang mga tingin ng mga empleyado ni Timothy sa kanilang dalawa habang dumadaan sila. Dahil sa malisyosong tingin nila kay Ella, hindi niya mapigilang lumapit ng bahagya kay Timothy sabay itong nagsalita. Tandang Barbie, hindi ba nila alam na may relasyon kayo ng sekretary mo? Tingnan mo naman, tingin nila parang hinuhusgahan ako. Bulong niya. No, saka kaya lang sila tumitingin sa'yo kasi mukha ka daw gusgusin. Sabi niya, sabay itong napalakas ng tawa. Doon na din sila mismo napahinto. Walang kaalam-alam na may mga matang nakatingin sa kanilang dalawa at gumagawa na sila ng eksena. Ang sama mo, tandang Barbie. Napasigaw siya habang napakasama ng tingin. Ano na naman ang Ella? Tumatawa pa rin sabi niya. Tumatawa ito dahil sa mga panlaban na siya sa pangalan na binigay sa kanya ni Ella. Pakidalian mo, tandang Barbie, para makalis na tayo. Bibilhan kita ng damit. Ano gusto mo? Dress? Pangaasar niya, pero gumisi na lang naman si Timothy para hindi apektado sa sinabi ni Ella. Sige, tara na. Bibilhan na din kita Manang Ella ng bestida na yung sinusuot ni Manang. Tumatawang sabi niya. Hindi man nila pansin, maging mga nakakakita, hindi maiwasang magpigil ng tawa habang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Aba,
Akma na sanang magsasalita sa Ella nang may isang babae ang nakatayo sa likuran ni Timothy. Si Ella ang unang nakapansin doon kaya napahinto siya bago ibinaling sa iba ang tingin. Napalingon agad si Timothy nang marinig ng peking ubo mula sa kanyang likod. Hindi maiwasang kausapin ni Ella ang kanyang sarili sa loob ng kanyang isip dahil sa gusto niyang ilabas ang nararamdaman. Pangarap ba niyang maging artista? Bakit napaka-eksena niya masyado? Lagot ka, sir. Bulong ko sa kanya. Hindi naman siya nakaimik dahil doon. Muli, isang malakas na ubo nagpatigil sa aming dalawa doon na nagsalita si Sir Timothy. Irene? Sabi lang niya, hindi niya makuhang lapitan ito. Hindi ko din alam kung bago ngunit naglakad na din yung bruha palapit sa pwesto namin. Ang akala ko, si Sir ang lalapitan niya ngunit nang makalapit sa amin, nanlalaki ang aking mata nang bigla nitong hinila ang buhok ko. Ramdam ko ang hapdi sa bawat paghigpit ng kamay niya. Rinig ko din ang mga bulungan ng mga empleyado. Doon, handa na sana akong itulak siya. Nang mga ilang segundo lang, nawala na din ang kamay niya sa aking buhok. Hindi ko inayos ang buhok ko na napaangat. Si Sir pala ang nanghila sa kanya. Mabuti naman at hinila niya kung hindi. Nako, ewan ko na lang talaga kung ano magagawa ko sa kanya. Ano bang problema mo? Tanong ko. Para kaming nasa pelikula dahil ang daming nanonood pero wala na akong pakialam. Nangangati na ang aking kamao na bumasag ng muka. Ikaw, problema ko, ang landi-landi mo. Nanlaki naman ang mata ko dahil doon. Anong kalandian ko ha? Anong malandi sa ginagawa ko? Bakit? Nakita mo ba akong hinalikan si Sir? Hindi naman, di ba? Sagot ko. Napaduro na din ako sa kanya. Hindi ko na din alam kung anong reaction ngayon ni Sir. Irene, that's enough. Awat ni boss pero hindi nagpaawat yung girlfriend niyang eskandalosa. Nakita ko ding itinulak niya ang kamay ni Timothy bago ako sinamaan ulit ng tingin. Sa harap pa talaga ng mga empleyado kayong dalawa naghaharutan? Sigaw niya. Isang mahihinang bulungan ang aking naririnig mula sa hindi kalayuan. Hindi ko narinig kung ano ang pinagbubulungan nila dahil ang buong atensyon ko dito sa babaeng kung makapanghusga ay wagas. Aba, teka nga naman. Hindi harutan yon, nag-aasaran kami. Magkaiba yon. Yung naghaharutan, naglilingkisan. Nakita mo namang gusto ko nang sapakin si Sir dahil sa pangaasar niya, di ba? Hindi lang din pala masama ugali mo. Mapanghusga ka din pala. Sabi ko, hindi ko siya nasagot doon sa bahay ni Sir Timothy pero ngayon, huwag niya akong aangasan, bibigwasan ko talaga siya. Ella, biglang tawag sa akin ni boss para pahintuin ako. Napabuntong hininga na lang ako. Ano pa nga ba, baka mapasobrahan na naman ang bunganga ko. Napagpasyahan ko na lang na manahimik. Ngunit ilang segundo lang, nanlaki ang aking mata ng isang malakas na sampalang binigay ni Irene kay Sir Timothy. Dahilan kaming lahat ay bigla na lang napanganga. Ako? Pinapatahimik mo? Nang may sigaw tapos dyan sa babaeng yan? Tinawag mo lang ng mahinhin yung pangalan? Wow ha? Sigaw niya. Mukhang si Sir na ngayon ang pinag-iinitan niya. Bakit ganyan umakto sa Irene? May namamagitan ba sa kanila ni Mr. Acosta? At saka, wala namang masama sa pag-uusap nila noong babae na kasama ni Mr. Acosta. Narinig kong sabi ng empleyado. Ang babaw mo naman. Ako nga yung hindi pa nakakapagtapos, nakakaintindi. Ikaw pa na may pinag-aralan? Sobra naman ang insecurities mo sa katawan. Sabi ko, bago ko nilapitan si Sir Timothy at saka hinila pa alis na sa lugar na iyon. Hindi naman siya nakapag-react kahit girlfriend niya pa yon. Dapat hindi siya ganun. Kahit baliktarin niya ang lahat, boss din siya ni Timothy. Hindi ko lang alam kung magiging maganda patingin sa kanya ng mga empleyado dito. Sa bagay, hindi ko naman na problema yon. Nang makarating kami sa opisina ni Sir Timothy, agad ko naman siyang hinarap. Sorry, sana pala hindi na kita inasar para hindi umabot sa ganito. Nakayukong sabi ko. Ngayon ako nakaramdam na parang kasalanan ko na naman na nangyari. Pakiramdam ko, laging ako ang dahilan ng pag-aaway ng relasyon nila. No, okay lang. Huwag kang mag-alala sa mga empleyado kasi kakausapin ko naman sila. Then, kay Irene, ako na bahala sa kanya. Sabi niya, bago lumapit sa lamesa.
Okay lang na iwan mo siya doon? Tanong ko. Lumingon naman siya sa akin. Kung kakausapin ko siya nang may nakakakita, baka mag-iba pa ang sitwasyon. Walang alam ang mga empleyado dito na kami ni Irene. At pag nangyari yun, magiging kawawa siya. Pinag-usapan na din namin yon. Ang kaso, gumawa siya ng eksena kanina. Sabi niya, napatangu-tangu naman ako. Hindi ba parang pinapahalata naman niya yung relasyon nila ni Sir Timothy? Kung ayaw niyang malaman ng mga empleyado sa kumpanya, hindi niya gagawin yun o sadyang makapalang talaga mukha niya? Sorry, pwede bang magtanong? Ano yun? Tanong niya habang pinagpapatong-patong ang mga papel ng isahan. Hindi ka ba ginayuman ni Timothy? Kasi tignan mo naman ang sama ng ugali. Walang hiyang sabi ko. Bakit kahit harapan ko na tanungin yun, ang gusto ko kasing maging totoo? I don't know. Natatawa niyang sabi para bang hindi siya nasaktan na pinagsasalitaan ko ng masama ang girlfriend niya. Ayun, tumatawa ka na. Kuhanin mo na lahat ng pipirmahan mo. Pagod na ako, sir. Ang hyper ng girlfriend mo. Reklamo ko. Nakita ko lang na napapailing siya bago kinuha lahat ng mga pinapatong niya kanina. Naglakad siya palapit sa akin. Akala ko naman kung ano ang sasabihin niya. Pero biglang inabot sa akin lahat ng yon na halos sasayad na ata sa baba ko sa sobrang dami. Masamang tingin ang binigay ko sa kanya habang yakap-yakap ko ang mga papeles. Wow, Sir Timothy gentle dog ka talaga. Pamimilusop ko. Nauna kasi siyang naglakad at nakasunod na lang ako sa kanya. What the? Gentle? Pwede pa pero dog? No way! Mas kamukha mo yun. Tumatawang sabi niya. Hilig niya talagang pagtripan mukha ko, no? Visit ka talagang tandang Barbie, sabi ko. At saka nagdadabog na naglakad. Inunahan ko na siya. Napapatingin naman sa amin ng mga empleyado dahil glass lang ang nagmimistulang parang pader kaya kitang-kita kami naglalakad. Sir, ang tagal-tagal mo maglakad. Para ka talagang Barbie. Mukha ka na nga lang Barbie, kumilos ka pa parang Barbie. Pati pinagsasabi ko, hindi ko na din maintindihan. Sinimangutan lang naman niya ako nang walang sinasabi at iyon na nga, tahimik kaming nakarating sa paradahan. Agad din naman akong lumuhod nang matapos kong ilapag lahat ng buhat ko sa backseat ng kotse niya. Nga pala sir, kailan kayo nagkaroon ng relasyon ni Irene? Bakit iyon lang ang unang beses na pinunta mo siya sa bahay mo? Tanong ko. Pangbasag na rin sa katahimikan. Ayaw ko nang mapanisan ng laway, no? We become partner after we came home from the mall. Napanganga naman ako. Mga 2 linggo mahigit pa lang sila? Ganoon ba? Akala ko naman, nakagawa na ako ng kasalanan. Sige. Nakita ko siyang napakunot siguro. Hindi niya naintindihan ang ibig kong sabihin. Ang totoo kasi, naalala ko yung araw na ninakawan ko siya ng halik. Kaya bigla kong tinanong, mabuti na lang talaga? Wala pa sila noong panahon na yon kung meron? Naku, hindi ko alam. Baka magluksa ako dahil nagnakaw ako ng halik sa lalaking may girlfriend na? What do you mean? Tanong niya. Lumingon ako. Bagong umiti ng bahagya. Pero, tama bang? Mahalin ng taong may mahal ng iba? Wala iyon.